Ave Maria Purísima, Pilipinas, buong mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang siglo at isang taong kaarawan ngayong linggo ng ating nag-iisang matriarka at kauna-unahang santa ang ipinagdiriwang ng sambayanan ng ating simbahang Apostolic Catholic Church. Bilang pagbabalik tanaw, sama-sama nating ipagbubunyi ngayon ang mga biyayang idinulot niya sa atin sa kapangyarihan ng mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo. 101 taon na ang nakakalipas. Si Santa Maria Virginia, ang bulaklak ng lotus, na ipinaalala sa atin ng Diyos kung papaano sa totoong buhay ang lotus na ito ay nagsisilbing pangharang sa rumargasang daluyong ng tubig o malakas na baha. Nabubuhay siya sa mahabang daang-daang taon na hindi kumukupas ang ganda. Ang lotus nga sa mahabang kasaysayan ay marilag na bulaklak na ginagamit sa pagsamba sa Diyos. Hamon sa ating ngayong panahon bilang mga mananampalataya, na naway makatagpo tayo kay Santa Maria Virginia ng isang matimyas na inspirasyon upang tayo ay makatulad sa Kanya. Kung paano niya sinamba ang Diyos Espiritu Santo na sa gitna ng mga masasalimuot na pagsubok sa Kanyang buhay ay hindi siya natinag hanggang sa Kanyang huling hininga. Papangyarihin nawa ng mahal na ingkong sa atin ang ating mga pansariling panalangin, mga panalangin ng mga nagdaraho, mga manlalakbay sa karagatan, himpapawid at sa kalupaan, mga nasa banig ng karamdaman, mga walang masulingan, mga nalulumbay, lalong-lalo na ang mga panalangin ng ating simbahan, ang mga proyekto nito na alay handog para sa susunod na henerasyon. Mahal na Santa Maria Virginia, kami ipanalangin sa iyong Diyos, na amin ding Diyos, ang Panginoon noon, kahapon, ngayon, at sa marami pang paparating na bukas. Magsitayo na po ang lahat at sa saliw na ating koro, ating sabayan ang pambungad na awit. Kanong bayang hinirang, Diyos dapat na pasalamatan. Purihin, purihin, purihin ka ng bayang hinirang. Galit mo'y panandalian, kabutihay walang hangganan. Lungkot may nararanasan, galak na pang matagalan. Purihin ka ng bayang hinirang, Diyos dapat na pasalamatan. Purihin, purihin, purihin ka ng bayang hinirang. Kailan may di matitinag, sapagkat ako'y iyong iniingatan. Tulad ng uog at simbahan, mananatili nating tagpuan. Purihin ka ng bayang hinirang, Diyos dapat na pasalamatan. Purihin, purihin, purihin ka ng bayang hinirang. Ako, Panginooy, nananawagan, nagsusumamo na ako'y iyong tulungan. Gawin yaring kalungkutan, palitan ng lubos
Alalahanin mo'y panandalian, kabutiha'y walang hangganan. Lungkot may nararanasan, galak na pang matagalan. Purihin ka ng bayang hinirang, Diyos dapat na pasalamatan. Purihin, purihin, purihin ka ng bayang hinirang. Purihin ka ng bayang hinirang, Diyos dapat na pasalamatan. Purihin, purihin, purihin ka ng bayang hinirang. Purihin, purihin, purihin ka ng bayang hinirang. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Tayo ay nagkakatipon-tipon sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos sa mangyawe, at ang pakikipagkaisa ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang magkasamang tubig at asin na ito ay nagpapaalaala sa atin noong tayo ay unang binyagan. Hilingin natin sa ating Panginoong Diyos na ito ay kaniyang pagpalain at panatilihin ito na tayo ay maging tapat na mananampalataya sa Espiritong nagpapabanal na ipinagkaloob sa atin. Panginoong Ama namin, ang iyong biyaya ng tubig at asin ay nagbibigay ng buhay at kasariwaan sa daigdig. Ito'y nag-aalis ng mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hiniling naming marapatin mong basbasan ang tubig at asin na ito upang magbigay ng kaligtasan sa amin sa araw na ito na ginawa mong sa iyo. Sariwain mo ang bukal ng tubig ng buhay mo sa amin at ingatan kami sa espiritu at katawan, at kami ay may layo nito sa kasalanan, at makapasok sa iyong kaharian upang tanggapin ang handog mong kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kristo'y nagwagin, si Kristo'y nanghari, si Kristo ang nagugutom. Si Kristo'y nagwagin, si Kristo'y nanghari, si Kristo ang nagugutom. Manatiling ang Diyos ng kanyang bayan at ang lahat ng manatiling siya. Si Kristo'y nagwagin, si Kristo'y naghari, si Kristo ang naguutos. Si Kristo'y nagwagin, si Kristo'y naghari, si Kristo ang naguutos. Si Kristo'y nagwagin, si Kristo'y naghari, si Kristo ang naguutos. Mga kapatid, pagsisihan at aminin naman natin ang ating mga kasalanan na nagawa laban sa ating sarili, sa ating kapwa at mga mahal sa buhay at sa ating Panginoong Diyos upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo pong lahat, ako'y nagkukumpisal at inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, at sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Amen.
Manalangin tayo. O Panginoon, ang lahat ng kasaysayan, ng kulay, ng lahi at ng buhay ng buong kinapal sa buong daigdig. Kaming iyong sambayanan ay lingapin at pagpalain. Paging dapatin kami ngayon sa pagdiriwang ng iyong anak, na sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan. Sa tulong ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magalang po natin pakinggan ang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng insena. Nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng insena." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisang pihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat na maghimagsikan laban sa inyo." "Kamusta si Absalom?" tanong ng hari. Sana'y sapitin ng lahat ng kawan ng hari at lahat na naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Ang balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako, sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari ay nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay na hukbo. Nabilitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo, "Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, poon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ng buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siya'y tinatawagan.
Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti, sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako'y iyong dinggin. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Magsitayo na po ang lahat at atin pong parangalan ang mabuting balita. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Inako ni Hesukristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon, At sumain niyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipon-lipon na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kakapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, pagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't naipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At tinipon niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyong kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa
at pinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, sinabi ni Jesus na gulong-gulo na ang mga tao, ang mga nagnanangis at ang nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nagnanangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtiwanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. Sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga magulang ko at mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Niluluwalhati ka namin, O Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat at makinig sa homilia. Ave Maria Purissima, Ave Maria Purissima, Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang magandang buhay po sa ating lahat, mga magulang ko at mga kapatid, sa ating mga kapatid na patuloy na nakikiisa sa ating banal na pagdiriwang, sila na nasa ibang bansa, saan man sulok ng daigdig, nasa trabaho, nasa ospital. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo ngayon ay nasa 6 na gabi ng pagdiriwang natin, nobenaryong pagdiriwang natin para sa kapestahan ng ating Santa Maria Virginia. And mga kapatid, sa gabing ito ay napakinggan natin ang magagandang pagbasa at mabuting balita ng ating Panginoon para sa atin. Pero bago ang lahat, alam ko ang bawat isa sa atin ay merong ups and downs sa buhay. Sabi nga, ang buhay ng tao ay parang gulong. Minsan, nasa taas at minsan, nasa baba. Pero ang ilan sa atin, ang sabi, "Bakit ganon? Lagi na lang akong nasa baba. Bakit lagi na lang akong may pagdurusa at paghihirap na nararanasan?" Mga magulang ko at mga kapatid, nakaranas tayo sa taas ng ating buhay o sa katagumpayan. Nakaranas tayo na marami tayong kasama. Marami tayong kapiling nung tayo ay nasa part ng ating buhay ay nasa tugatog ng katagumpayan. At kung gaano kadami ang kasama natin sa tugatog ng tagumpay, gano'n naman kabilang, gano'n naman kakaunti, bilang sa mga kamay, ang kasama natin sa panahon na tayo ay nasa kalungkutan at problema. Amen? Bilang sa mga kamay natin, o mananatili ang tunay na kaibigan at na nagmamahal sa iyo ay mananatili hanggang sa pinakababa ng iyong pamumuhay sa daigdig. At dito na pumapasok yung life and death situations.
yung pagkakataon na kung saan ay, alam niyo yon, konti na lang ay muntik na tayong sumuko sa ating buhay. Konting-konti na lang ay bibitaw na tayo dahil sa samot-saring problema na ating nararanasan. Most of us, ang mga point na ganyan ay nung panahon na tayo ay merong sakit. Amen? Dumating na ba sa buhay natin na meron tayong sakit, di lamang nagbigay sa iyo ng mainit na makakain. Wala man lamang nag-alaga. At natanong mo pa sa iyong sarili, may nagmamahal ba sa akin? Bakit nung nasa tagumpay ako, ang dami kong kasama? Bakit ngayong nasa paghihirap ako, ay wala na akong makasama? Amen? Dito nating makikita sa ating buhay kung sino yung makakasama mo pagdating o sa pagkakataon na ikaw ay nagdurusa o ikaw ay nasa banig ng karamdaman. Yung life and death situations natin ay masasabi natin sa ngayon na napagtagumpayan natin na talagang buti na lang nanampalataya ako sa Panginoon. Buti na lang kumapit ako sa Diyos. Buti na lang naniwala at nanalig ako sa Kanyang kapangyarihan. Just like in our gospel for tonight. Katulad ng ating mabuting balita ngayong gabi, merong dalawang senaryo ang ipinakita sa atin ng mabuting balita. First, yung babae na dinudugo for almost 12 years. Kaya nyo yon? For almost 12 years, dinudugo, inaagasan ng babae. At ang kanyang yaman, mga kapatid, ang kanyang yaman ay naubos sa pagpapagamot at hindi siya gumaling. Dumating sa punto na naubos ang kanyang kayamanan. Only her faith, tanging ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ang nanatili sa kanyang puso. Ito yung life and death ng isang babae sa ating mabuting balita. Na nung sa panahon ng kanyang katagumpayan, meron siyang kasaba. But in the end, na nung siya ay nasa pagdurusa, nung siya ay nasa point na kung saan ay meron siyang iniinda for almost 12 years, wala siyang nakasama. Only her faith. Tanging ang kanyang pananampalataya. Nang sabi niya sa kanyang puso at sa kanyang isip, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng aking Panginoong Hesukristo. Ako ay gagaling. Tingnan natin yung pananampalataya ng babae. Tingnan natin yung masigasig na pananalig niya na kahit yung mantel, yung laylayan ng tela ng ating Panginoong Hesukristo, kahit hindi niya makausap, kahit hindi niya mismo mahawakan ang balat ng ating Panginoong Hesukristo, tanging yung tela lamang na isuot ni Kristo on that very moment, gagaling na siya. At hindi naman ipinagkait ng Diyos ng ating Panginoong Hesus ang kagalingan. Because He is a miracle worker. Dahil ang Panginoong Hesus ay miracle worker, ibig sabihin ng miracle worker, talagang gumagawa siya ng mga hindi may paliwanag na bagay. Gumagawa siya ng tinatawag na milagro. Ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesus. But sabi niya, katulad ng lagi niyang sinasabi, mga magulang ko at mga kapatid, nang dahil sa iyong pananampalataya, nang dahil sa iyong pananalig, gumaling ka. At nung pagkakataong din yon, mga kapatid, he is going to Jairo's house. Siya ay papunta sa bahay ni Jairo na isang opisyal. Opisyal na kung saan ay humihingi sa kanya ng tulong. Actually, lumuhod pa ito kay Kristo upang sa ganon ay bigyang kagalingan ang kanyang dalagitang anak, a 12 years old girl na nagsasuffer din ng isang sakit. Tingnan niyo mga kapatid, from bleeding sa isang sakit na kung saan ay ito ay life and death situation na rin ng dalaga, nung dalagita na anak ni Jairo. At bago pa man siya makapunta sa tahanan ni Jairo, may nagbalita na, huwag niyo na pong abalahin ang guro
Patay na po yung bata, yung 12 years old girl. Patay na po siya. Pero ang Panginoong Hesus ay patuloy na pumunta sa tahanan ng opisyal na si Jairo. At sabi niya, hindi pa patay ang bata. Natutulog lang siya. Pinagtawanan siya ng mga nakapaligid sa kanya. Mga kapatid, alam niyo ba, sabi ng mga scholars, mali ba si Kristo nung sinabi niyang patay yung bata? Sabi ng mga scholars, hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Hanapin natin bakit sinabi ng Diyos na hindi patay yung bata. Ganong sabi ng nakararami, tinawanan pa nga si Kristo, patay na yan. Wala ka nang magagawa. Dahil hindi nila kilala si Kristo as God, bilang Diyos, ganon ang kanilang sabi. Wala ka nang magagawa, pinagtawanan pa si Kristo. Pero nakita ng mga scholars, mga theologians, the girl is suffered by diabetic coma. Hindi pa po talaga patay yung 12 years old girl. He is under diabetic coma. Nasa coma po siya. At sabi ng diabetic coma, it's either mataas yung sugar mo or mababa yung sugar mo. Kaya sabi ni Kristo, natutulog lang yan. At pinabangon niya ang dalaga at sabi, pakainin ninyo yan. Bakit? Para madagdagan yung sugar. Ibig sabihin, hindi nagkamali si Kristo na hindi pa patay yung bata. Under coma lang siya. Pero nakapagtataka at milagro yon, hindi pa patay, pero bakit naalis ni Kristo ang dalagitang yon sa pagkakakoma? Because of her father's faith, nang dahil sa pananampalataya ng kanyang tatay na si Jairo, na alam ng tatay ng dalagita na si Jairo na tanging ang Kristo Jesus ang makapagbibigay ng buhay muli sa aking anak. Life and death situation. Ito yung mga tagpo sa buhay nyo na walang-wala na tayong maaasahan. Only our faith. At katulad ng babae na dinurugo at katulad ng dalagita, merong naging kasamkapan ng Diyos para sila ay gumaling. May naging instrumento ang Panginoon para gumaling sila. Ang babaeng dinudugo, naging instrumento yung cloth, yung laylayan ng damit ni Kristo. Amen? At itong dalagitang 12 years old na under coma, meron siyang tatay na naging instrumento para makadaupang palad niya ang Panginoong Hesukristo. There is always an instrument para gumaling ang dalawang babae sa ating mabuting balita. At tayo, mga magulang ko at mga kapatid, ay hindi nag-iiba sa dalawang babae sa ating mabuting balita. Meron tayong sari-sariling sakit, pisikal at spiritual. And who will be our instrument? Sino ang magiging instrumento natin para tayo ay gumaling? Yes, meron tayong pananampalataya. But there's always an instrument. Meron laging instrumentong kasangkapan na gagamitin ng ating Panginoon. Maraming magsasabi sa akin, lalo na doon sa mga unang panahon na tinatakan, ang naging instrumento ko po nung life and death situations ko ay ang mamang. Palakpakan natin ang mahal ni Ingkong. Alam niyo po, Father Mons Bishop, ang mamang po ang naging mantel ko na katulad nung nagbiblid na babae. Minsan po, mahawakan ko lang ang mama, makapag-bless lang po ako. Natanggap ko na yung kagalingan mula sa Diyos sa mahal na Ingkong gamit ang ating mama. Alam niyo po, nung naamoy ko lang ang pabango ng Ingkong sa katauhan ng ating Santa Maria Virginia, nakalaya na ako sa aking pagkakakulong.
Alam niyo po, nung makita ko lang sa malayo, makita ko lang ang Santa Maria Virginia, parang nakita ko na rin ang Diyos sa pamamagitan niya. Gumaling na rin ang aking sakit. Yung lungkot kong nararamdaman, yung pagdurusa kong nararamdaman, when I saw Saint Maria Virginia, nawala na po. Naging instrumento. Maraming mga patotoo, katulad ng Kristo sa kanyang panahon, siya'y performer ng miracle. Hindi mababago yan sa ikatlong persona. Ang mahal na Ingkong ay miracle performer din. At marami sa atin ang naging instrumento kung paano tayo gumaling, kung paano natin nasaksihan ang mga milagrong ito ay sa mamamagitan ng katawan ng ating Santa Maria Virgin. Maraming nakakita, maraming nakaamoy, maraming nakahawak, at mapagsahanggang ngayon ay patuloy na ginagamit ang image ng ating Saint Maria Virginia para makapag-perform ng miracle ang ating mahal na Ingkong. Saint Maria Virginia is a perfect instrument, ang perpektong instrumento ng Diyos para ipalaganap ang pananampalataya ng ikatlong persona. Sabi ko nga, mapagsahanggang ngayon ay nararanasan pa rin natin yung mga life and death situation. At kailanman ay hindi nawaglit sa ating isip na tumawag sa ating Mama, sa ating Saint Maria Virginia, dahil siya ang naging kasangkapan ng Diyos. At siya bilang mananampalataya, bilang may malaking pagkilala sa Diyos, kailanman din ay hindi niya ipinagdamot ang kanyang sarili sa kaganapan. Kailanman ay hindi siya tumanggi. Kailanman ay hindi siya umayaw na gamitin ng Diyos, na maging instrumento ng Diyos bilang tagapagpagaling sa mga nangangailangan at may sakit. At ang ating Inang Birheng Maria bilang philanthropist, taga-broadcast at tagapagbigay ng tinatawag na kagalingan at kabutihan ng Diyos sa bawat isa. Matagumpay niyang natugunan hanggang sa una at sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang bukang bibig ng ating Saint Maria Virginia ay ang kaganapan sa mahal na Ingkong sa kanyang nag-iisang simbahang Apostolic Catholic Church. Ang ating Santa Maria Virginia, mga magulang ko at mga kapatid, ay naging mabuting instrumento para maihatid sa bawat isang nangangailangan ang pag-ibig at kagalingan na mula sa mahal na Ingkong. Kaya huwag tayong magtaka kung maraming nakakakilala sa mahal na Ingkong. Sapagkat mula nung nakilala niya ang mahal na Ingkong, ang Diyos Espiritu Santo, lagi niyang daladala sa bawat isa ay ang Diyos na buhay. Bakit? Dahil alam ng ating Saint Maria Virginia na kung anong kalalagayan natin sa buhay, tanging Diyos ang may solusyon sa bawat problemang meron tayo. Sa mga sakit na meron tayo, ang Diyos ang gamot. Ang Panginoon ang gamot. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin, ng ating mabuting balita, kung ang babae na inaagasan ay nakasumpong ng kagalingan by touching sa pamamagitan ng paghawak sa laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesukristo at nabuhay na magmuli ang dalagita sa pamamagitan ng pananampalataya ng kaniyang tatay na si Jairong, isang opisyal. Hinahamon tayo ng ating Panginoon, ng ating mahal na Ingkong, ng ating mabuting balita, paano tayo magiging instrumento. Pwede ba natin sundan ang yapak o ang ginawa ng ating Saint Maria Virginia? Yes. By giving ourselves
sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating sarili sa kaganapan. Sa pamamagitan at hindi pagdadamot ng ating sarili sa misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon, ng ating mahal na ingkong. Ang hamon sa ating lahat, kaya ba natin maging instrumento ng ingkong para maunawaan ng ating kapwa kung gaano niya kaibig ang tanan? Kaya ba nating maging instrumento upang yung mga nangangailangan, upang yung may mga sakit, upang yung mga may nagugutom at may pangangailangang pang-espiritual ay maibigay natin ang solusyon, ang Diyos, ang mahal na ingkong? Kaya ba nating ipagamit ang ating isip, ang ating puso, ang ating kaway at ang ating mga kamay sa misyon na ibinigay sa atin ng Diyos? Katulad ni Saint Maria Virginia, na kahit ang kanyang sariling pangarap ay hindi niya inalantana para lamang sa pangarap sa ating simbahan. Kaya ba nating ipagsantabi muna ang ating mga pansari-sariling pangarap para sa pangarap ng mahal na ingkong at ng simbahan sa ikatatagumpay ng misyon ng Diyos dito sa daigdig? Kaya ba nating maging instrumento kagaya ng ating mamang? Kaya ba nating maging kasangkapan niya para maipalaganap ang gamot sa mga nagdududang puso, sa mga nawawalan na ng pag-asang puso? Kaya ba nating maging instrumento bilang mga tinatakan ng mahal na ingkong sa mamangman, sa papangman o sa simbahan? It is our main responsibility na maging instrumento ng Diyos para ipalaganap kung gaano kabuti at kung paanong nagbibigay ng pangangailangan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ba nating ibigay ang ating sarili para sa ikatatagumpay ng misyon ng simbahan at ng mahal na ingkong? Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at atin pong awitin ang ating pananampalataya. Nagkatawang tao na
pangalan. Ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at tumulong sa kanan ng Ama. May kapal. Maririto siya muli ng bay, dakilang kapangyarihan, upang hukuman ang mga buhay at mga patay, na ang kaharian niya'y walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggaling sa Ama, na sinasamba at niluluwalhati, kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang simbahang banal, Katolika at Apostolika, sa isang binyag, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa patuloy nating walang kapagurang paglilingkuran sa isa't isa, sama-sama nating hilingin sa Amang Bukal ng Awa na sa ating lahat ay panatilihin ang kasiyahang loob na bigay niya. Naway palakasin niya panglalo ang ating katapatan sa paglilingkod sa mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo, at sa kaniyang Apostolic Catholic Church, upang tayo'y umunlad at lalong maging biyaya para sa iba. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Mahikayat nawa ng ating wagas na pagkakaisa mga nanghihina sa iyong simbahan, bunga ng mga maling kasama sa kaganapan. Ingatan nawa sila ng kanilang mga santong gabay at mapagmahal na manatili sa iyong simbahan. Palakasin ninyo ang aming kapatiran saan mang dako at loobing maging buhay na saksi sa pagtupad ng kanilang banal na kaganapan para sa lalong ikatatagumpay ng misyon ng Diyos Espiritu Santo ang mahal na ingkong sa kaniyang simbahan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kaysa ng kanyang ikalawang Pangulong Sara Duterte, pagkalooban niyo sana sila ng mabuting kalusugan lagi, ingatan at patnubayan sa tuwi-tuwina sa kanilang pamunuan at mga kaagapay sa paglilingkod sa bayan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan, mga nasa banig ng karamdaman, mga walang hanap buhay at pinagkakakitaan, mga walang masulingan at mapagpapahingahan,
silang mga naglalakbay kasama ng ating mga kapatid sa ating online mass na araw-araw ay dumudulog para sa kagalingan at kalutasan ng kanilang mga kahilingan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga tapat sa iyo, Panginoon, na namayapa na at sa amin ay nauna ng lumisan sa daigdig na ito. Naway yakapin mo sila kasama ng mga banal sa langit at mapasakapiling kay Kristo na sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. At para sa ating mga pansariling mga kahilingan, sumandali po tayong tumahimik. Lalong-lalo na mga kahilingan ng iyong Apostolic Catholic Church, amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Masintahin naming Ama, tanggapin mo sa iyong hapag sa kalangitan ang panalangin ng iyong bayan na sa iyo'y aming inialay, upang sa higit mong ikararangal, kami ay manatiling maging iyong bayang banal na maglilingkuran sa isa't isa. Sa tulong ni Santa Maria Virginia at sa pamamagitan ng inang mahal, na ngayon ang kanyang papuri ay sama-sama naming winiwika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka pong pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala po naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pag-aalay. Nabasbasat naging dapat, naging katawang handog sa lahat. Kunin mo, Diyos, at tanggapin. Handog sa'yo at hain. Bunga ng sa hirap ko at pawis, bigyang lakas at tingin, buhat sa katas ng ubas, naging buong papawi ng lahat. Handog sa'yo at hain. Bunga ng kagawang lisayan ilikha. Kunin mo, Diyos, at tanggapin. Sa'yo lahat pinabalik.
Diyos sa lahat ng kinapal, sapagat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay ni niaalay sa iyo, na galing sa lupa at bunga ng aming pagkakas, upang maging tinapay na magtutulog sa aming buhay na walang hanggan. Kunin mo, Diyos, at tanggapin. Mula sa tribunal. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lahat ng kinapal, sapagkat sa iyong kabuti tinanggap namin ang alak ni niaalay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpagura ng tao kung mag-iinom ng aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos ngayon at magpakailanman. Ikatawangan mo sa lahat. Kunin mo, Diyos, at tanggapin. Balik mo sa iyo at kain. Bunga ng paggawa ni Isaiah ikaw. Kunin mo, Diyos, at tanggapin. Sa hirap ko at pawis, niyang lakas at tindig. Buhat sa katas ng lumas, nag-inom mabawi ang lahat. Kunin mo, Diyos, at tanggapin. Magsitayo po ang lahat para sa banal na pag-iinsenso. Kunin mo, Diyos, kunin mo, Diyos, at tanggapin. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating ikagagaling at ng buo niyang simbahang banal. Sa lalong ikababanal ng Apostolic Catholic Church, iyong tanggapin, Ama, itong aming mga handog na nagmula rin naman sa iyo. Nakamit nawa namin ang kabanalang kalooban mo kay Santa Maria Virginia na ibinukod mo para sa misyon ng Espiritu Santo, alang-alang sa anak mong si Jesus na sa amin ay nag-alay ng kaligtasan at sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay ating pasalamatan. Amang makapangyarihan, kaming iyong sambayanan ay marapat ngang magpuri at magpasalamat sa iyo, sapagkat paglingap mo'y patuloy naming tinatamasa sa dakilang pag-ibig ni Kristong anak mo. Sa tulong ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong na sa amin ay labis na nag-iingat sa aming kapakanan para sa iyo. Tuning ang marapat at matuwid na luwalhatiin ka sa lahat ng sandali at dako, sapagkat kami minamarapat mong maging iyong bayang banal, upang sa iyong kadakilaan ay sumamba at sumunod kami sa iyo. Kasama na makapal na mga anghel at mga banal sa kalangitan, aming ipinagbubunyi ang iyong walang hanggang kaluwalhatian. Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno langit at lupa, nadakilaan mo. Hosana sa kaitang
Magsiluhod na po ang lahat. Ikaw nga, O Ama, ay tunay na banal at karapat-dapat purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng anak mong Seso Kristong Panginoon namin at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan upang sa buong maghapon at magdamag ay may alay sa iyong pangalan ng isang malinis na handog. Kaya hinihiling namin, Ama, na basbasan mo ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yayamang nakalaan sa iyo upang maging katawan at dugo ng anak mong Seso Kristong Panginoon namin na siyang nag-utos upang idaos namin ang banal na Eukaristiyang ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Pinaghati-hati niya yun. At ibinigay sa kaniyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko, Gayun din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Ibinigay iyon sa kaniyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay bubuhos ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Panginoon kong Jesucristo, Ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo at sakramento ng ating pananampalataya. Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya Ama, bilang pagunita sa nakaliligtas na kamatayan ng iyong anak, sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, samantalang hinihintay namin ang kanyang maligayang pagbabalik. Inaalay namin sa iyo sa pasasalamat na ito ang sakripisyong buhay at banal. Tunghayan mo sana mga alay na iyong apostolik at katolikang simbahan at kilalanin ang handog na namatay upang maglubag ang iyong kalooban. Ipagkaloob mo na kaming makikinabang ng katawan at dugo ng iyong anak ay mapuspos ng Espiritu Santo ang mahal na ingkong at magkaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami sana'y gawin niyang handog sa habang panahon upang mabahagina ng pamana ng mga hirang, kasama ni Santa Mariang Berhen, Ina ng Diyos, kasama ni San Juan Bautista, ng mga apostol at mga martir, kasama ang lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo na mga tatak ng bawat isa sa amin yung hinirang, yayamang nananalig kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong. Hinihiling namin, Panginoon, na ang handog ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magdulot sana ng kapayapaan at kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, lalong-lalo na ang simbahang itinatag ng mahal na ingkong, ang Apostolic Catholic Church na kaisa at hindi hiwalay sa iisa, banal, apostolik at katolikang simbahang itinatag ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kaniyang mga apostol. Pagpalain mo't gabayan ng iyong abang lingkod, ang aming Patriarka Juan Almario, ang aming Senior Archbishop Juan Norman, mga Arsobispo, Obispo, Katuwang na Obispo, Kaparian, Diakono, Diakonesa,
Madre Nobisyada at ang lahat ng kasapi ng iyong banal na kongregasyon, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, ang Order of the Missionaries of John Florentine, at ang Congregation of Saint Maria Virginia. At higit sa lahat, isinasamo namin na kami ay patuloy na ipamagitan at panalangin ng iyong mga banal na lingkod. Ang aming ginagalang at pinakamamahal na matriarka at ina, Santa Maria Virginia, ang aming unang patriarka, San Juan Florentino, ngayon at sa darating pang panahon. Isinasamo rin naming pagpalain at gabayan ang iyong malalaki at tapat na mga patriarka sa buong mundo, kasamang may ecumenical na patriarka ng Constantinopla, ang patriarka ng Roma, patriarka ng Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Grecia at Pilipinas, Juan Almario. Kasama rin ang mga tunay kahit maliliit na patriarka o ama ng iba't ibang banal at may makapostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo, Ama, ang hinihiling ng angkang ito na tinipon mo sa iyong mahal na harapan, lalong-lalo na mga sponsor ng misang ito. Kupkupin mo ng buong awa ang lahat mong mga anak at mga mahal namin sa buhay, saan man sila naroroon. Ang aming mga kapatid na yumao at ang lahat ng namatay sa iyong grasya, mga bagong miyembro na itatala ngayon sa Lord Have Mercy at St. John Florentine Apostolate, at ang lahat ng nakatala na rito, na sa lahat ng misa'y panghabang panahon naming ipinapanalangin, ay malugod mo sanang tanggapin sa iyong kaharian, na nanalig kaming magtatamasa ng sama-sama ng iyong walang hanggang kalwalhatian. At kami iyong mga reliyosong lingkod, hindi man karapat-dapat ay nagtitiwala sa iyo. Loobin mong kami ay makasama ng iyong mga banal at pinagpalang mga apostol at martir na sina San Pedro, San Pablo at San Andres, sina San Santiago, Juan, Tomas, Santiago ikalawa, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina San Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Lorenzo, Esteban, Matias, Crisostomo, Basilio at Cirilo at Juan Florentino, kasama rin si Santa Mariang Berhen, ang Theotokos, ang ina ng Diyos. Ganon din sina Santa Felicidad, Perpetua, Agata, Agnes, Lucia, Cecilia, Anastasia, Maria Virginia at lahat ng mga banal. Kami naway makapisa nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan na kadalasan ay salat, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming mga kakulangan at pagpapatawad sa aming mga kalabisan. Alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon, na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos sa mga makapangyarihan, Ikaw ay pinupurit pinagdarangal, kaysa ng mahal na ingkong ang Diyos Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ng mabathalang aral, lakas loob nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo.
Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng ikalawang pagparito at pagpapahayag ng tagapagligtas naming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay pinagkakaloob ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pag-ibig, pagsasakripisyo at pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Diyos, Espiritu Santo, ng mahal na ingkong, nabubuhay ka at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumenyo. At sumainyo. Magbatian tayo at magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace Kapayapaan be with po you. sa ating lahat. Magkasamang katawan at dugo ng Panginoon Hesus Kristo ang pinagsan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang kabanal-banalang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagsanggalang nawa tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin pong darasalin ang panalangin bago igawad ang pangkalahatang pagpapatawad. Tayo pong lahat. Ikinalulungkot ko, O Diyos ko, at pinagsisisihan ng buong kong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo, sa aking kapwa at sa aking sarili. Nagsisisi ako dahil sa naging marapat akong maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit higit sa lahat ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon, Diyos na napakabuti at mawain at karapat-dapat na mahalin. At pinagtitikahan kong hindi na muling magkakasala at lalayuan ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko. Magsiyuko po ang lahat. O Diyos, sa manang awa, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo, pinag-isa mo mundo sa Kaniya at sinugo mo ang Diyos Espiritu Santo ang mahal na ingkong sa aming lahat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng misteryo at sakramento ng simbahan, nawa Panginoon, patawarin at bigyan mo kami ng kapayapaan. At ako bilang konsagradong katuwang na obispo ng Apostolic Catholic Church ay pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin komunyong espiritual. O Jesus na aming Panginoong, nasa banal na tinapay at alak, kami ay dumudulog sa banal mong komunyon, mula sa piging na iyong pinabanal, sa dambana na iyong minarapat. Kami at aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo, lalo't winika mong ikaw ay naparito upang kami ay bigyan mo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Wala man kami sa iyong altar, presensya mo ay pabalungin sa aming kaluluwa, gamit itong aming komunyong espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot, sa karamdamang walang lunas at sa kamatayang tiyak, kung paano pa naming nais na ikaw ay paglingkuran ng lalo sa lahat. Punuan mo kami sa aming mga pagkukulang, turuan mo kami sa aming mga pagkakamali, sa aming kalabisan, panatagin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, itong banal na komunyong espiritual na aming tatanggapin mula sa iyong piging ng minarapat mong paring lingkod. Bagamat wala kami sa iyong altar, ay magsilbi sana itong baluti sa aming katawang lupa at buhay espiritual. O Jesus na aming tagapagligtas, lingapin mo kami at ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan. Kami ay dumudulog sa iyo. Amen. Katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Darating ang oras na ika'y mangangamba at manghihina ang iyong pananampalataya. Darating ang panahon na ika'y magtatanong, bakit ganito o bakit ganun? Panalangin at pasasalamat ni Naning Maria Encarnacion de Antioquia and family, Josemima Prudencio Laride family, Babusel Lioy Ledera, Apo Betino and Apo Perla, Apo Stina Maria Flora,
Liza and Joel Minyoso and family, Anbibat and family, Domingo Cledera and family, Carmencita Camposano and family. Panalangin pa salamat pa rin ni Apo Carlota and family. Panalangin at pasalamat ni Apo Maria Cristina and family. Apo Hemelina de Thessalonica and family. The Asis family. Apo Ricarda de Padua and family. Apo Salome de Jerusalem and family. Apo Angelino de Alexandria, Apo Angelina de Alexandria, Lucita Cortez, Apo Carlota and Sunga family, Apo Senon and Cabrera family, Apo Ricarda de Padua and family. Ngayon din naman pasalamit ng Maraes family. Panalangin at pasalamat pa rin ng Delgado family, Oredata and Rona family, SD Rustico, OMGF and family, Apo Rosaura de Galacia and family, Picamar Aris and family. Panalangin pa salamat pa rin ni Apo Eloria de Padua, Monsignor Clemente, OMJF, Reyes family, Apo Juvino de Roma and family, Serapines Albert Luis Arceo and family, Apo Maria Rosalina de Alexandria, Loretta Caspe and family, Maria Urbana de Alexandria and family, Subdigon Arnulfo, Lirado family, Noralyn Lirado and family. Panalangin at pasasalamat pa rin ni Apo Tessa de Jerusalem, Jaconesa Liberana and family, Apo Donata de Jerusalem, Jaconesa Monina de Alexandria and family, Deacon Lucero and family, Apo Honorado and family, Apo Timotea de Avila, Apo Helen de Corinto, Ayaso family, Apo Yolanda de Corinto, Apo Tito de Antioquia, at JCC Humigop Transport. Our sponsor for tonight, Our Lady of the Stars, Our Lady of Pilar, Our Lady of Consolacion, Our Lady of Blessed Sacrament, good health and strong governance of Governor Daniel R. Fernando and family of Bulacan City. Thanksgiving, good health, and personal intentions of Apo Irene, Apo Basilio de Thessalonica, Galigauli, and family of Valenzuela City. Apo Rosana, Tomas, Helen, and Apo Usmundo de Siena of Valenzuela City. Apo Angelina, Apo Benito of Pasig City. Apo Zosimo and Apo Sofia of Lapu-Lapu, Cebu. Senior Archbishop Juan Norman and Lotok family. Michael Angelo Rubrin and family. Emma Wong, Apo Emanuela of Hong Kong. Apo Cesar, Apo Adora, and Galindo family of Quezon City. Tessie Lichaka, Zaiti of Charlex International. Third Order Beatriz Katunggal, Benaceda, Apo Cornelia, Apo Rahab, Apo Antonio Bauzon, Apo Victor, Toledo, Pertudo, Father Christopher, Jaconesa Marta, and family of Canada. Avelino Soriano and family. Apo Sisinando, Renato, and Devera, family of Italy. Jordan Cajes, Julio, Julia, and family. Panalangin at pasasalamat pa rin ni Apo Crisanto, Apo Carlota, and family of Pangasinan. Soriaga and Ramos family. Apo Ildefonso and family of Sierra Bulacan. Apo Atanasio de Padua and family. Apo Digna de Antioquia, Helicis Abari and Pudos family. Maricel Elegio, Carmelita, Ronaldo, Kirk, Geffen, Kirsten, Gail, Kisler, Ganesh, Elisabel, Sami, Herdrix, Aison, Apo Victor, Apo Aurelia, and family of USA. Apo Rizalina, Apo Lina, and Tolentino family. Enlightenment of Nida Zarate, Brendarin Perez, Clarina Martinez, Luke Gabriel, Pedro Ocbian Malana, Raul Kilinete, Santa Ana. Business success of Chongkay Group of Companies, Kutsare Plastic Plus and Companies, DC8 Special Tree Contractor and MPA Accounting Services, Billy and Diwa Junk Shop and Tracking Services, Amelem Trempers Enterprises, Charlex International, Prime Developer,
GB Poultry Farm, Briles Marketing, and MTAP Lending Company. Speed recovery of Priscilla Hale Buanceda, Inginil Rolly Perez, Lolita Amano, Felix Gintao, Serviliano H. Ferrera Jr., Crisanto de Vera Crisostomo, Marisa B. Fraginal, Victoria F. B. Fraginal, Marinena B. Fraginal, William Castro at Seria Ramos. Panalangin sa mga kaluluwa ni Christian J., Edwin Pentino, Ambrosio Pentino, Alberto Jr. and Sr., Rosemary Mamerta, Rafael Sr. Melencio, Sonia Rolando, Arturo Jr. and Sr., Lucia Alberto Baldimero Sr., Don Miguel, Severa, Maria Lourdes, Jose Juan Maloni, Elena, Diosdado, Lucia Binaceda, Bugnay, Lucia Pudos, Cubita Esperanza, Victorina, Flor Delito, Donato, Roberto, Perlin Jose, at Murphy. Magsiluhod na po ang lahat. Pasasalamat, kaluluwa ni Kristo, Pabanalin mo po kami. katawan ni Kristo, Iligtas mo po kami. dugo ni Kristo, Pagindapatin mo po kami. tubig buhat sa tagliran ni Kristo, Hugasan mo po kami. pagdurusa ni Kristo. Palakasin mo po O kami. mabuting Jesus, Dinggin mo po sa kami. loob ng iyong mga sugat, Itago mo po kami. huwag mong Na ipahintulot kami mawalay sa iyo. sa masamang Kami kaaway ipagtanggol at mo. akitin mo kami sa iyo, Upang kasama ng iyong mga banalay pagbunyi ka magpas namin. sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasa walang hanggan Luwalhati sa siya. Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasa walang Tayo hanggan. pong lahat, luwalhati sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sunang-una ngayon at magpakailanman at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Sa pagkakataon pong ito, atin pong aawitin ang theme song ng ating Santa Maria Virginia, ang Lotus. Sa unang tingin, akala'y ikaw na naman. Hanggat may kalaliman, sa tubig ay nakalutang. Sampay sa karyaan, Ulak-ulak na ubod ng ringan, puting talunod, iniaalay. Sa atat ng dahilan, lutos, ubod ng ganda, likha ng Ama. Sa ikabab na tulingan, lutos, ika'y ka ng may likha, upang barakleto'y aming makilala.
sa iyong lotus ay nakilala. Mga aliw bukal ng saya, sa samyo mo ay nahalina. Napalapit sa Diyos na mapagpala. Hamuin ko si Santa Maria Virginia, ang iyong lotus, kalooban niya, inyong tunay na kaaliwan. Siya ang lotus na bigay mo sa aming mga hinirang, kaisang magpupuri. Sa'yo walang hanggan. Aming lotus, Santa Maria Virginia, bulaklak ng pananalig na aming mahal. Aming lotus ng aming paglilingkuran, lotus ng pagmamahalan, magpakailanman. Kailanman sa aming puso namumulaklakan ng kabanalan, namumukadkad ka aming lotus ng aming paglilingkuran, lotus, ubod ng handa, likha ng Ama, sa ikababanal tuwina. Lotus, bigay ka ng may likha, upang parakleto'y aming makilala. Aming lotus, Santa Maria Virginia, bulaklak ng pananalig na aming mahal. Aming lotus ng aming paglilingkuran, lotus ng pagmamahalan, magpakailanman.
Kay sa'yo ay Tatayo na po ang lahat para sa huling panalangin. Manalangin tayo. Maging katiyakan nawa ng aming kaligtasan ang tinanggap naming makalangit na pagkain mula sa hapag ng iyong anak na si Jesus. Ipagsanggalang nawa kami nito sa bingit ng buhay at sa kasalanang nakamamatay. Mapasa amin dinawa ang mga biyayang ipinagkaloob mo kay Santa Maria Virginia na iyong lingkod at ipahintulot sa amin ang pagiging buhay na iyong Apostolic Catholic Church. Sa awat habag ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, naway sumainyong lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Tapos na po ang ika-6 na misa nobinaryo. Alay pasasalamat sa ating Santa Maria Virginia. Humayo tayo't ipahayag ang pag-ibig, kapayapaan, kalwalhatian ng Diyos. Magmahalan tayo't patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Kaya ka naming tambuli, magdiwang ng mayroong ibig. Siyang dapat itanghal ng pusong banal, may kayapa at pagmamahal. Sa aming magdahang kapayapaan, ikalat sa bawat pagyayapa. Ikaw ang lagi naming hawak, mabuti ay palaganap. Pagdalaga naming tambuli, magdiwang ng mayroong ibig. Siyang dapat itanghal ng pusong banal, may kayapa at pagmamahal. Tawa at pagtulong ng kapwa'y maahon sa ligalig ng panahon. Kami lagi Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon.